Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Gapan, Nueva Ecija. Ang suspect, katrabaho ng biktima. Saksi si Jamie Santos. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Gapan, Nueva Ecija bago maghating gabi noong linggo. Madilim at walang makita sa video. Pero nakuha na ng pagtatalo ng grupo ng mga lalaki hanggang marinig ang boses ng mismong kumukuha ng video. Hoy, tinamaan ako, pre! Nagtamo siya ng mga tama ng bala sa balakang tiyan at hita. Tulungan niyo ako! Hoy, takbo niyo na ako! Isinugod siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa kapatid ng biktima, suspect sa pamamaril ang katrabaho ng biktima na kasama nilang nakastay-in sa Barangay General Tinio. Sumiklab ang pagtatalo kaugnay umano sa pag-ihi ng mga lalaki malapit sa kung saan tumutuloy ang suspect. Nakaburol na ang biktima na nakatakdang ilibing sa linggo. Sumisigaw ngayon ng hustisya ang pamilya ng 23 anyos na biktima na si John Michael Magtuto. Apelan nila sa sino mang may alam kung nasaan ang suspect, makipag-ugnayan agad sa pulisya para mapabilis ang pagdakip sa kanya. Kung sino man lang po nakita sa nakabaril po sa kapatid ko, sana po maano nyo po, maturo nyo po para po mabigyan po ng hustisya yung kapatid ko po. Ayon sa kanyang kapatid, wala pang isang linggo mula nang umalis siya ng kanilang bahay para magtrabaho. Trabaho naman po kasi pinunta niya po, hindi naman po gulo po eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasawi ang isang sanggol na inabandona at inilibing pa ng buhay sa Bukirin sa Pangasinan. Isa pang sanggol ang iniwan naman ng sariling ina sa tambak ng basura sa Quezon City. Saksi si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City madaling araw noong February 1, kita ang isang babae na may dalang sanggol. Pero ilang saglit lang, iniwan niya ito sa madilim na bahagi ng kalsada. Ayon sa sweeper na si Evelyn, dito sa bahagi ng Capi Street siya nagwawalis nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Dito nga sa tambak ng basura niya narinig yung iyak ng sanggol. Hinanap niya ito at laking gulat nga niya nang matagpuan ng sanggol na nakasilid sa isang eco bag. Nung umano ko yung eco bag, kinuha ko po agad, sabi ko bata po yun. Tapos yung pusod niya, may inunan pa. Hinawakan ko yung inunan, mainit pa po eh, tapos may mga dugo pa. Posible anyang hirap sa paghinga ang sanggol dahil nakatali ang eco bag at may nakatakip pang damit sa mukha. Agad siyang humingi ng tulong sa barangay at dinala sa ospital ang sanggol para sa atensyong medikal. Dahil sa mga CCTV, natunto ng mga otoridad ang nag-iwan sa sanggol na siya palang ina nito. May mga dugo-dugo sa kalsada. Kaya nakita namin kung saan siya umuwi. Yung room niya talagang punong-puno po ng dugo. Ayon pa sa chairman ng barangay, hirap makausap noong una ang nanay na itinanggi ang nangyari. Lagi niya pong sinasabi na hindi niya po anak yung bata. Iba-iba po kasi sinasagot niya, siguro parang depression po sa... Ilang araw na na-confine sa ospital ang ina bago siya isinailalim sa kustodiya ng QCPD Station 15. Kalaunan, umamin din siyang sa kwarto niya nailuwalang sanggol na magwawalong buwan pa lang umano sa sinapupunan niya. Mga 12 midnight, naiiyak ako. Tapos sumasakit yung tiyan ko. So hindi ko expected na sign na pala yung nalalabas siya. After nun, parang wala na ako sa sarili. Labis daw ang pagsisisi niya sa nagawa. Hindi naman ako nag-attempt na ilaglag. Stress ako that time habang daladala ko siya. Kasi nga, nung iniwan ako nung tatay nun. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at abandoning a minor. Sa violation of RA 7610, prison mayor na pwedeng makulong ng 6 years to 12 years. Si baby nasa QCGH po, inaalagaan po siya ngayon ng SSDD, QCLGU, and pinapacilitate na rin po yung pag-transfer. Isang sanggol din ang natagpuan sa isang bukid sa Barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan noong Martes ng umaga. Ayon sa barangay, isang residente ang may kakaibang napansin sa taniman. May nakita silang blood doon sa portion na lupa na sa may maisan. Siyempre,
nagtaka din at parang naalarma yung may-ari. Ipinaalam ito sa mga taga-barangay at nang sundan ang bakas ng dugo na patungo sa ilalim ng puno ng mangga. Doon na nga nakita ang inilibing na sanggol na nangingitim na ang mga labi. Nan inalsak, inikalkura may dalin, yudulong to, tandya sungo to, isang kunatan impaibatik. Naisugod ang sanggol sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Natukoy at nasa kustodiya na ng pulisya ang ina ng sanggol. Sinusubukan pang makuha ang kanyang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Unang tanggulang na lalaking nahulog sa Tulyahan River, bangkay na ng maiahon sa bahagi ng ilog sa barangay Tinajeros, Malabon. Natagpuan ng labi ni Roniel matapos ipagpatuloy ang paghahanap kaninang umaga. Ayon sa kanyang ama, naglalaro si Roniel kasama ang 6 pang bata malapit sa river wall na mangyari ang insidente. Nasa trabaho raw siya noon habang nag-aalaga ang kanyang misis ng kanilang bunsong anak. Hindi aniya nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Ayon sa mga taga-barangay, pinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO nilinaw na peke ang Taiwanese passport ng inarestong mastermind umano sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang putol-putol ang mga labi. Sa pahayag ng TECO, kinumpirma nilang forged o pineke ang passport ng suspect matapos nilang suriin. Nakausap rin nila ng kanilang tauhan ng suspect kung saan inamin nitong isa siyang Chinese national. Pag-amin pa ng suspect na bili niya ang peking Taiwanese passport sa isang messaging app. Ayon sa TECO, iginagalang ng gobyerno ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy sila makipag-ugnayan sa otoridad. Inaresta ng Pasay Police ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpang putol-putol ang katawan at inihalo pa sa kimchi sauce bago isinalid sa drum. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa mga kabundukan ng Cordillera, may kakaibang halaman na matagal ng problema ng mga otoridad, ang marijuana. Isa sa nagpapahirap sa mga police operation ang lokasyon ng mga marijuana plantation na nasa matatarik at liblib na lugar. Ang isang solusyon, paggamit ng mga drone. Mula noong last quarter ng 2025, kasama na ang drone technology sa operasyon kontra marijuana ng Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region. Simula January 1 hanggang February 18, 2026, mahigit 364 million pesos na ang halaga ng marijuana na nakumpiska at nasira. Halos triple na mga nasabat sa parehong panahon nung nakarang taon na mahigit 123 million. Bakit tumaas ang ating accomplishment? Kasi we have incorporated the use of drones in our intelligence gathering. Squad drone ang tawag sa unit ng PNP Cordillera na gumagamit ng drone technology. Sa layong 5 kilometro, sila ang nagsisilbing mata sa ere ng mga operating unit sa baba. Sa ngayon, merong mahigit 60 unit itong tinatawag na squad drone. Balak ngayon ng PNP na magdagdag ng mga drone unit para makatulong sa iba't ibang police operation dito sa Cordillera. Pero masyado nang malalim ang problema ng marijuana na hindi na kayang tapusin lang ng teknolohiya, lalo't naging parte na ito ng kabuhayan ng ilang lokal na residente. We need to give them livelihood siguro para yung mga tiga roon iwasan na yung ganyang pagtatanim. Otherwise, hide and seek ang mangyayari dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Posible ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod na shear line ayon sa Pag-asa. Nakataas po ang heavy rainfall warning sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Pati sa Davao de Oro at Davao Oriental. Kasama na shear line, umiiral pa rin ang amihan na magdadala rin ng pag-ulan ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, pati sa Samar at Leyte provinces. Gayon din sa Caraga region. Mas marami na ang uulanin sa Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Mababa pa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Kapwa panalo sa acting awards ng isang streaming platform ang dalawang gumaganap na sangre na sina Glyza De Castro at Kelvin Miranda. Si Glyza ang Best Actress winner para sa pagganap niya sa 2025 musical drama film na Sinagtala.
Makahulugan daw ang role na ito ni Glyza dahil ito ang huling pelikula niya na napanood ng kanyang ama bago ito namayapa. Ang ama rin ni Glyza nagturo raw sa kanya kung paano tugtugin ang mga kanta. Best Supporting Actor naman, si Kelvin, sa kanyang pelikulang Everyone Knows Everyone. Excited din daw ang dalawa sa big reunion sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Perena at kung paano niya muling ipagtatanggol ang Encantadia at ang kanyang mga hadiya at mga anak. Excited ako sa magiging plot talaga. Kumbaga, dinadala na kami doon habang paunti-unting dinadala sa amin yung script and habang nasushoot namin yung iba. Nare-reveal sa amin na talagang mas pinaghahandaan yung story ng Sangre ngayon. Perwisyo ang abong iniwan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Nabalot ng abo ang mga kalsada, halaman, pananim at mga bahay sa mga lugar na nakaranas ng ashfall. Kanya-kanyang linis ng mga bubong ang mga apektadong residente at nagsagawa rin ng clearing operation ng Negros Occidental PDRRMO. Nahirapan din sa paghinga ang ilang residente dahil sa abo at amoy ng asupre. Umabot sa 60 pamilya ang lumikas sa buong lalawigan. Patuloy na pinag-iingat ng FIVOL sa mga nakatira malapit sa bulkan dahil di inaalis ang posibilidad na masundan ang pagputok nito. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.